August 15, 2009. Hinarap ng Kuwait ang pinakamatinding trahedyang gawa ng labis na selos at paghihiganti ng babae laban sa kanyang asawang nagpakasal na naman sa iba. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa ilang pagyaon ng mga inosenteng tao na labis na ikinabigla ng buong bansa. Ang kalunos-lunos na pangyayaring ito ay nag-iwan ng hindi maaalis na impresyon sa mga mamamayan ng Kuwait at nagmarka sa isa sa ilang pagkakataon na nagbigay ang bansa ng parusang bitay sa isang babae. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang sunog sa kasal na nangyari sa Kuwait. August 15, 2009. Isang masayang kasalan na ang nauwi sa malagim na trahedya. Kasunod ng lokal na mga kaugalian, mahigit 100 na mga babae at bata ang nagtipon sa isang hiwalay na tolda. Nang gabing yun, biglang nag-apoy ang tenta at natrap ang maraming bisita sa loob. Sa nag-iisang labasan, nagkagulo ang lahat na nagdulot ng stampede. Sa loob ng 3 minuto, 57 na mga babae at bata ang binawian ng buhay at 90 iba pang malubhang nasugatan. Bagamat ang unang bilang ng mga binawian ng buhay ay umabot sa 42, mas lalo pa itong tumaas sa sumunod na buwan. Sa tindi ng pagkakasunog, nangangailangan ng mga eksperto para sa pagkakakilanlan ng mga katawan. Lumabas sa investigasyon na sinadya ang sunog at itinuro ang 23 years old na si Nasra Yusuf Muhammad Al-Inizi bilang salarin. Sino nga ba si Nasra at ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang gayong kapahamakan? Si Nasra Yusuf Muhammad Al-Inizi, isang ina sa 2 anak at maagang ikinasal sa kanyang asawang si Zayed Zafiri, 36 years old. Kaunti lang ang alam tungkol sa kabataan ni Nasra, pero ang ilang mga account ay nagpapahiwatig na mayroon siyang problema sa kalusugan ng pag-iisip. Sa kasamaang palad, dahil sa kahihiyan na dulot ng pagkakaroon ng problema sa kalusugan ng pag-iisip, iniwasan ni Nasrang magpatingin at magpagamot na siya namang nagpalala sa kanyang kondisyon. Habang hindi naman ito issue sa karamihan ng mga tagasunod sa kanilang relihiyon, may ilan pa rin kasi ang itinuturing na ang pagkakaroon ng kapansanan sa pag-iisip ay kawalan ng pananampalataya. Ang panggigipit na to ng lipunan ang siyang maliwanag na nakaapekto ng husto kay Nasra na siyang nagpapahirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Madalas na sinasabi ng pamilya at mga kaibigan ni Nasra na maganda ang naging buhay niya sa kanyang asawang si Zayed. Biniyayaan ng 2 supling ang mag-asawa sina Shakha at Muhammad. Tulad ng marami sa mga tradisyonal na sambahayan, isang dedikadong may bahay si Nasra. Nakatuon ang atensyon niya sa loob ng kanilang tahanan at pangangalaga sa kanilang mga anak, habang si Zayed naman ay kumikita para sa ikabubuhay ng pamilya. Pero ang buhay nila sa loob ng kanilang tahanan ay hindi kasing saya gaya ng inaakala ng iba. Parehong may kapansanan sa pag-iisip ang mga anak nilang sina Shakha at Muhammad na siyang lalong nagpabigat sa mga suliranin ni Nasra. Sa halip na tumulong si Zayed sa kanya, madalas niya pang sinisisi si Nasra sa kondisyon ng kanilang mga anak. Palaging ipinamumukha sa kanya ni Zayed ang kawalan niya ng kakayahang makapagbigay ng normal na supling. Mas lalo pang tumindi ang pag-igting ng problema nang sinabi ni Zayed ang kanyang intensyong magkaroon ng pangalawang asawa. Hindi sumang-ayon si Nasra pero nananatiling determinado si Zayed dahil nasa kultura naman at pamantayan ng relihiyon ang nagpapahintulot sa lalaki ng pagkakaroon ng higit pang asawa sa Middle East. Sa Kuwait, ang pagkakaroon ng higit pang asawa ay naaayon sa batas bagaman iilan lang ang gumagawa nito. Ayon sa Islam, kung may kakayahan naman ang lalaking Kuwaiti, maaari siyang magkaroon ng hanggang 4 pang asawa. Pero dapat siguraduhin ng naturang lalaki ang pantay na pagtrato, mapagkukunan at kabuhayan ng bawat isa. Pero kung hindi naman kayang matupad ng lalaki ang mga kondisyong ito, pinapayuhan lang siyang magkaroon ng iisang asawa. Mayaman si Zayed kaya kaya niyang suportahan ang isa pang asawa. Gayunpaman, ang kanyang motibasyon ay hindi tungkol sa kakayahan niya sa pananalapi, kundi ang kabiguan ni Nasrang makapagbigay sa kanya ng normal na supling. Unilateral ang kanyang desisyon. Binaliwala niya ang damdamin ni Nasra sa pagsasabi ditong gusto niyang magkaroon ng pangalawang asawa. Habang patuloy na naghahanap si Zayed ng pangalawang mapapangasawa, mas lalo namang tumitindi ang paghihirap ni Nasra. Nasasaktan siya sa kawalang katarungan kung bakit sinisisi sa kanya ang mga bagay na hindi niya naman kontrolado, gaya ng pagkakaroon ng mga anak na may kapansanan sa pag-iisip. Sa isipan ni Nasra, wala naman kasi siyang magagawa dahil yon ang biniyaya sa kanila ng Diyos.
Pero sa kabila nito, wala pa rin siyang kahirap-hirap na isinantabi ni Zayed at sa maikling panahon nakahanap na agad to ng pangalawang mapapangasawa. Itinakda ang kasal ng dalawa sa Al-Jahra, isang lungsod 32 kilometers sa kanluran ng lungsod ng Kuwait. Gaya ng nakaugalian sa mga kasalan sa Middle East, inaasahan ang isang engranding pagdiriwang na puno ng mga himig at piging. Gayunpaman, habang tumitindi ang pananabik ni Zayed, napalitan naman ng galit ang kawalang pag-aasa ni Nasra. Pakiramdam niya isinantabi na lang siya at hindi binigyan ng halaga. Dahil sa labis na emosyon, naisip na maghiganti ni Nasra. Nag-isip siya ng mga paraan para masira ang reputasyon ni Zayed. Para kay Nasra, para sa kanyang paghihiganti, tama lang na sirain niya ang kasal ng mga ito. Napakasaya at engrande ng pangalawang kasal na to ng asawa niya si Zayed. Bilang pagsunod sa tradisyon, magkahiwalay ng mga tolda ang pinaglagyan ng mga lalaki at mga babae. Ito ay para malayang makakilos ang mga babae nang walang presensya ng mga lalaki. Kasama si Nasra sa mga dumalo, natatakpan ng ngiti ang kanyang tunay na emosyon. Habang lumalalim ang gabi bandang 9 p.m., maingat na lumabas si Nasra sa tent. Nang matiyak na walang nakapansin sa kanya, kinuha niya ang nakatagong gasolina. Sa layuning maghiganti kay Zayed at sa bago nitong asawa, binalak ni Nasrang sunugin ang tolda ng mga babae. Lingid sa kanyang kaalaman, marami sa mga katulong ang nakapansin sa kanyang mga kahina-hinalang kilos. Dahil sa kanyang intensyon, binuhusan ni Nasra ng gasolina ang tolda saka hinagisan ng nakasinding posporo. Agad na nilamon ng apoy ang tent. Mabilis siyang umalis at nag-astang walang alam. Sa loob ng tolda, ang kanina'y dating kasayahan, ngayon napalitan ng takot habang binabalot ng usok ang buong lugar. Agad namang nagkagulo nang mapansin ng mga dumalo ang malalang sitwasyon at sa nag-iisang labasan na nagresulta sa mapaminsalang stampede sa gitna ng apoy. Napuno ng nakakapaninig balahibong hiyawan at iyakan ang kanina'y masayang lugar at sa gitna ng tuyong init ng disyerto mabilis na tinupok ng apoy ang tolda. Sa loob lang ng ilang minuto, tumaas ang temperatura sa loob ng tent hanggang sa humigit kumulang 932 degrees Fahrenheit. Agad namang tumawag ng tulong ang mga kalalakihan sa katabing tolda, pati na rin ang mga nasa malapit na saksi. Pero sa kasamaang palad, huli na sila nagdating. Pagsapit ng hating gabi, ang masayang tent na to ngayon ay nagbabagang tolda na lang. Nakakalungkot na marami sa mga hindi nakatakas ay nakulong at nalagutan ng hininga dahil sa matinding init at usok. Ang huling bilang ay humigit kumulang, nasa 57 ang binawian ng buhay, mga bata at kababaihan, at higit sa 70 ang malubhang nasugatan. Naging napakahirap din ang pagkilala sa mga nasunog. Dahil sa tindi ng apoy, marami sa kanila ang halos hindi na makilala. Kabilang sa mga nakaligtas ay ang bagong asawa ni Zayed na nagtamo lang ng maliliit na pinsala. Pero sa kasamaang palad, kasamang tinupok ng apoy ang nanay at ate ng kanyang bagong asawa. Tumindi ang galit ng publiko nang malamang naantala ang pagtugon ng tulong ng mga emergency services. Agad din namang sinimulan ang pagsisiyasat na pinaghihinalaang hindi lang basta aksidente ang nangyaring trahedya. Sinimulan din ng forensic team ang trabaho para sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Habang dumating naman ang mga espesyalista mula Germany at Britain para gamutin ang mga nasugatan. Sa resulta ng masusing investigasyon, iminumungkahi ng mga ebidensya na hindi talaga aksidente ang nangyaring sunog. May nakitang bakas ng gasolina na siyang ginamit sa pagsunog ng nasabing tolda. Sa hinalang maaaring paghihiganti kay Zayed at sa bago nitong asawa ang motibo ng sunog, sinimulan ng mga investigador ang mga panayam para mangalap ng mga impormasyon at si Nasra ang pangunahing pinaghihinalaan dahil siya ang may labis na sama ng loob sa nangyaring kasalan. At mas lalo pang pinagtibay ang mga hinalang ito nang makapanayam ng mga pulis ang dalawang katulong sa kasal. Sinabi ng dalawa na napansin nilang kahina-hinala ang mga kilos ni Nasra sa paligid ng tent. Idinagdag nila na nakita nila si Nasrang may ibinubuhos na likido sa paligid ng tolda bago sumiklab ang apoy. Hindi din naman naging mahirap ang paghahanap kay Nasra dahil nasa bahay lang siya at inaalagaan ang kanyang dalawang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis siyang umamin sa harap ng mga pulis. Kahit wala pang abogado, sinabi ni Nasra ang kanyang mga motibo at ang pagkakasunod-sunod na nangyari na humantong sa trahedya. August 16, 2009, ang araw kasunod ng sunog, inaresto ng mga pulis si Nasra.
Nang mapagtanto ang bigat ng kanyang sitwasyon, sinikap ni Nasrang bawiin ang kanyang pag-amin. Ipinaliwanag niya sa media at sa mga pulis na masyado siyang napapagkapag at ang matinding pagkabigla sa nangyaring insidente ang naging dahilan ng pabigla-bigla niyang pagsasalita. Kaya lang kahit ano pa man ang kanyang sabihin, matindi na ang paniniwala ng pulisya sa kanyang pagkakasala. Inihayag sa publiko ni Colonel Muhammad Al-Sabra, ang tagapagsalita ng Interior Ministry, na nahuli na nila ang individual na responsable sa naturang sakuna at sinampahan na ng mga kaukulang kaso noong October 27, 2009. Sa kabuuan ng pagharap ni Nasra sa korte, hindi siya halos nagsasalita. Tanging iling lang at hindi ang kanyang tugon sa tuwing tinatanong siya tungkol sa mga isinampalaban sa kanya. Nang mapansin ng hukom ang katahimikan ni Nasra, tinangka niya tong hikayating magsalita. Inalok niya rin to ng tubig pero ganun pa rin. Naglabas naman ng seryosong paratang ang depensa ni Nasra na binubuo ng 3 abogado sa panahon ng paglilitis. Sinabi nila na 2 buwang buntis si Nasra sa panahon ng kanyang pag-aresto at pinilit na ipinasailalim sa pagpapalaglag habang nasa kustudiya dahil umano sa kagagawan ng isang gwardya sa kulungan at ng isang Asian nurse. Kabilang sa mga paratang na iniharap ng depensa ni Nasra ay ang kapansin-pansing aligasyon tungkol sa pagkakasangkot ng naturang gwardya sa sapilitang pagpapalaglag ni Nasra. Ayon sa kanila, ang gwardya na yon ay kamag-anak ng asawa ni Nasrang si Zayed na inilipat sa bilangguan kung saan nakakulong si Nasra. Iginiit ng depensa ni Nasra na sa ilalim ng pagkukunwaring pagbibigay ng pampakalma, gamot pampalaglag ang itinurok ng mga to kay Nasra. Naniniwala silang sadya tong ginawa dahil ayon sa batas ng Kuwait, ang mga sentensyang bitay para sa mga babaeng buntis ay otomatikong gagawing habang buhay na lang na pagkakakulong. Kaya hinala nila na ang paglaglag sa dinadala ni Nasra ay ang discarding binalak para matiyak ang pagbitay sa kanya. Alinsunod dito, humiling ang depensa ng medikal na pagsusuri para matukoy ang sanhi at tiyempo ng pagkakalaglag ng ipinagbubuntis ni Nasra. Pero sa kabila ng matitinding aligasyon na to, ibinasura pa rin tong lahat ng korte. At noong March 10, 2010, si Nasra Yusuf Muhammad Al-Inizi ay idiniklarang nagkasala sa lahat ng mga isinampalaban sa kanya at pinatawan ng parusang bitay. Sumunod naman ang mga apela pero pagka June 12, nanindigan ang Korte Suprema sa desisyon ng Court of Appeals at tinatakan ang parusang bitay ni Nasra. Ang desisyong ito ay hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng hudisyal ng bansa. Minarkahan nito ang unang pagkakataon kung saan kinumpirma ng pinakamataas na hukuman ang isang parusang bitay para sa isang babae. Napuna ito dahil sa isang nakaraang kaso noong 2005 sa isang babaeng nasintensyahan ng parusang bitay dahil sa bawal na gamot. Gayunpaman nang maglaon, binawasan ng hukuman ng mga apela ang sentensya ng naturang babae at ginawang 15 years na lang na pagkakakulong at ang desisyong ito ay pinagtibay ng Korte Suprema. Ang desisyon ay malawak na nakaepekto hindi lamang para kay Nasra at sa mga pamilya ng biktima kundi para sa mas malawak na lipunan ng Kuwait. Marami sa mga mamamayan ang hindi makapaniwala sa naging hatol na bagamat walang alinlangang dahil ito sa karumaldumal na nangyari, nakikita pa rin ng ilan na hindi binigyang pansin sa paglilitis ang mga posibleng pinagbabatayang mga sanhi at motibo. Ang katotohanan, isang babae ang gumawa ng naturang insidente sa loob ng konteksto ng masalimuot na lipunan ng bansa ay ang siyang lalong nagpatindi sa debate. Mariinding pinuna ng abogado ni Nasrang Zayed Al-Kabas ang proseso ng hudisyal. Sinabi niyang nakapagpasya na talaga ang korte sa magiging hatol nito kay Nasra sa simula pa lang dahil halos hindi na rin ito nakikinig sa mga argumentong ipinapakita ng depensa. Idinagdag niya na maaaring ang labis na damdamin ng publiko laban kay Nasra ang maaaring naging dahilan kaya may kinikilingan sa naging hatol ng korte. Para maipakita ang kababaang loob at labis na pagsisisi, iminungkahi ng abogado ni Nasra na magbabayad sila ng condolence fee sa pamilya ng mga biktima kung isasaalang-alang ng korte ang pagbawas ng sentensya kay Nasra. Nagdulot din ang trahedya ng intelektual na diskurso sa loob ng akademiko at ekspertong lupon. Maraming mga sosyologo at mga psikologo ang naniniwala na dapat ay tiningnan ang insidente sa mas malawak na konteksto ng mga panggigipit sa lipunan at sa kalusugan ng pag-iisip ng isang individual. Iginigiit nila na nangangailangan ng detalyadong pagsusuri ang sari-sari mga problema na nagdulot kay Nasra para gawin ng trahedya.
Itinampok ng insidenteng ito ang mga alalahanin hingil sa mga kaugalian sa kultura at lipunan ng Kuwait, lalo na tungkol sa pagkakaroon ng higit pang mga asawa, pangunawa at pagtrato sa mga kababaihan. Ipinunto rin ni Dr. Abdul Wahab Zafiri, ang head sa Departamento ng Sosyolohiya sa University ng Kuwait, na ang potensyal na papel ng sistematikong pagbibigay ng halos walang halaga at kawalang galang sa mga kababaihan ang maaaring dahilan ng mga ganoong uri ng kalunos-lunos na insidente. Sa kabilang banda, si Natsla Al-Naki naman, isang opisyal ng gobyerno sa Department of Fatwa and Legislation, ay naniniwalang ang pagtataguyod ng parusang bitay ay magsisilbing isang makapangyarihang pagpigil sa sino mang babaeng nag-iisip ng mga masasamang layunin sa hinaharap. Ang insidenteng ito ay hindi lang basta udyok ng paghihiganti. Napukaw din ito ang mga talakayan sa pangangailangan para sa isang mas komprehensibo at pag-unawa sa diskarte sa mga isyong panlipunan, lalo na ang mga nakakaapekto sa mga karapatan ng mga kababaihan at kalusugan ng isip sa Kuwait. Ang sunog sa kasalang ito sa Kuwait noong 2009 ay nananatiling isa sa pinakamapangwasak na insidente sa kasaysayan ng bansa. Bagaman kasuklam-suklam ang mismong aksyon, nagresulta naman ito sa pagkakalantad ng mga lapses sa safety measures na maaari nakapagpigil sana o kaya ay kahit mabawasan man lang ang isang kalunos-lunos na kinalabasan. Isa sa hindi binigyang pansin ay ang disenyo ng toldang ginamit sa kasal. Bagamat kaya magkasya dito ang mahigit sa 200 bisita, iisa lang ang labasan nito na siyang naging dahilan ng stampede kaya't marami ang binawian ng buhay. Mula nung trahedyang ito, ipinagbabawal na umano ng Kuwait ang mga wedding tents at ipinapatupad ang mga hakbang sa kaligtasan ng sunog para sa mga events. Isang malaking hakbang ang pagbabawal ng mga tolda ng kasal, kung isa sa alang-alang ang kahalagahan ng kultura at tradisyonal na halaga ng mga toldang ito sa mga seremonya ng kasal. Para sa mga mamamayan ng Kuwait, ang alaala ng araw na yon ay nananatiling sariwa kahit ilang taon na ang lumipas at nananalangin sana'y ang mga kaluluwa ng mga nawala ay makahanap ng walang hanggang kapayapaan. At kasunod ng isa pang trahedyang nangyari sa kasalan sa Iraq, sana'y hindi na maulit pa ang ganitong uri ng mga sakuna saan man sa mundo.